Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon, sa ating pagninilay, magandang gamitin ang narinig nating ebanghelyo mula kay San Lucas. Dito sinabi sa atin, matapos na marinig ni Herodes ang mga bali-balita tungkol kay Jesus, ninais niya na makita itong Jesus na ito. At itong salitang ito ay makapagbibigay sa atin ng ating magandang pagninilay. Si Herodes ay nasa posisyon, may kapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang magustuhan. Pero napagkabag siya, naguluhan siya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya ninais niya na makita ito, makabalita tungkol dito at malaman ang lahat tungkol kay Jesus. At dahil na rin sa kanyang kapangyarihan, nakilala niya, nalaman niya, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Naniniwala siya kay Jesus. Pero hindi niya magawang iwanan ang lahat dahil mas pinili niya ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang posisyon, ang kanyang marangyang kalagayan kaysa ang tunay na kilalanin at sundan si Jesus. Makikita natin sa buhay ni Herodes ang isang halimbawa ng isang taong nagnais na makita at makilala si Jesus, pero hanggang doon lang. Hindi niya ginawan ng aksyon ang naging pagkakita at pagkakilala niya kay Jesus. Mga kapatid, marami sa atin katulad ni Herodes. Mababaw lang ang gusto nating pagkilala at pagsunod kay Jesus. Ang pagkilala at pagsunod natin ay nakadepende lamang sa kung papaano tayo matutulungan, makikinabang at masusunod sa ating sariling kagustuhan. Habang ang tunay na pagkilala at pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtalikod sa ating sarili, pagkalimot sa ating mga pansariling mga pangarap at ang pagsunod kay Jesus. At hindi ito nagawa ni Herodes. Kaya nakakalungkot ang buhay nitong si Herodes. Nasa kanya na ang lahat, pero hindi niya nagawang iwan ang lahat para kay Jesus. Kaya kung tatanungin natin ang ating mga sarili, sa buhay ko ba ngayon, masasabi ko ba na ako ay tunay ngang masaya? Kontento na ba ako sa buhay ko ngayon, sa mayroon ako sa buhay ko ngayon? O baka naman, sinasabi ko ako ay nagsisimba, ako ay sumusunod, ako ay naglilingkod, pero malinaw sa akin, marami pang bagay sa buhay ko ang hindi ko tinatalikuran. Kung sinusundan natin ang nangyayaring investigasyon, yung mga taong iyan, nagsisimba rin naman, nagdodonate din naman, at hindi birong donasyon, sasakyan, malalaking pera, malalaking halaga. Pero panakipbutas lamang ang lahat para sa kanilang patuloy na masamang gawa. Hindi po iyan ang pagkakilala at pagsunod kay Jesus.
na sinasabi ng ating Ebanghelyo. Ang tunay na pagkilala at pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa mga bagay na pinapahalagahan ni Jesus. Ang tunay na pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili upang unahin at bigyang importansya si Jesus.